yung dati naalala ko, may plaka na gustong-gusto ko ang disenyo. Wow. Ano Yung yan? bang merong... Ay, personalized? Hindi naman. Yung plaka talaga ng Oo, lahat ng mga sasakyan. Yung merong monumento na ni Luneta. Oo, Rizal Luneta, Park. Rizal Park Monument sa gitna. Oo. Kulay green ata yung kulay. Yes, Kaganda green na, yan. kasi makikita mo uniform lahat. Totoo. Lahat sila kaganda ng plaka na. Ewan ko lang kung Eto. pwede pang ibalik. Pero ngayon iba Hindi na, iba modern na na. itsura ng plaka. Nasa linya natin si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, LTO Chief. Asek, magandang umaga. Good morning, Asek. Good morning po, Ma'am Weng Salvacion, Sir Weng de la Peña. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig na nanonood sa inyong programa. Baka nga naabutan nyo yung tinutukoy kong plaka, opo. Asek, di ba? Yung nasa gitna. Gaganda nun. Oo. Kulay green. Opo. Pero ngayon... Actually, yun po yung plaka na papalitan na din kasi meron na rin po. Yun yung po yung kung matatandaan ho ninyo noong 2015, karamihan sa atin nagbayad ng mga para sa replacement plates. Yan po yun, papalitan po yung mga Rizal plates na ganyan. Rizal plates pala tawag So tatanggalin na yung Rizal plates. Ano ibabalik natin? Yung kasalukuyan ng ini-issue ng LTO? Opo, actually meron na po siya, ma'am. Yun yung naging malaking issue nung araw na bakit nagbayad yung mga kababayan natin, walang mga plaka. Meron na po yan, ma'am. In fact, isa nga sa nag-occupy ng maraming storage ng LTO yung mga plaka na yan. Yun lang, hindi alam nung iba kasi minsan dahil sa katagalan 2015 na nakatatlong benta na yung sasakyan, hindi nila alam paano kunin o... Okay. So pwede nang i-replace yun. Kasi meron pa ako nakikita na gumagamit pa rin nun. Pero luma na yun. Luma na yun. So yun ay dapat wala na ho. Basta po yung mga nagrehistro, sir, noong 2015, kasi noong 2015, nagbayad po tayo ng 450 pesos. Correct. Kita nyo sa resibo nila yun. Lahat po yan, meron na po yan. Kaya lang, hindi po nila inaasikaso na, kaya napakaganda sana kung maasikaso nila, makupunta lang sila sa LTO, makukuha po nila yan. Available na lahat ng plaka for replacement, Asek? Opo. Yung 2015. Yun naman pong lumampas ng 2015, Ma'am Weng. Pwede po silang mag-apply sa LTO ng lost plate para maproseso, mapapalitan po namin yan. Pero kagaya nga po nung ito pong pangyayaring ito, starting September 1 po kasi, Ma'am Weng, lahat po nung mga gumagawa ng mga improvised plate o yung mga alam po niyo yung mga replica plate o yung eksaktong katulad nung ginagaya po nila yung plaka ng LTO. Bawal po yun. Bawal. So, uhulihin po namin yun. Kapag wala, kailangan ho kasi, ma'am, pagka po kayo ay naka-improvise plate, kailangan may dala-dala kayong authorization. Nakukuha po yan sa LTO. Libre po yan. Hindi pwedeng binibili mo lang online yung mga nasa Facebook na mga accounts na nagbebenta ng mga improvised plate. Bawal yon, Asek? Opo, ipinagbabawal po yun. Ikukumpiskahin po namin yung makikita po namin ganun sa daan. Kasi ma'am, ginagamit po, sa totoo lang ma'am, aminin natin, isang paraan niya ng paggamit ng mga kriminal para itago nila yung mga sasakyan nila at makaikot sila sa mga kalye. Kasi mabilis silang, biruin nyo, eksaktong kinokopya nila yung government issue plate na bawal po. Paano nyo po madetermine sa kalye kung illegal na improvised plate yung nasa isa sasakyan samantalang parehong-pareho ng LTO issued plate? Ma'am, dahil kami sa LTO, kita namin, alam namin yung pagkakaiba. Unang-una yung kulay niya, yung kaka-stamp niya. Stamp din ang ginagamit nila, ma'am. Yes, oo. Alam po ninyo, ma'am, itong mga taong gumagawa nito, dati itong may mga gustong kumuha ng kontrata sa LTO pero hindi sila na-aprobahan ng mga nakaraang mga taon. So ang ginawa nila, nag-import sila ng mga makina, ginawa naman nila sa illegal. Kaya humingi na ho ako ng tulong sa PFP dyan para mahuli sila. Pero sa part ko naman sa LTO, kukumpiskahin ko lahat ng mga makikita ko po sa kalye. So dapat, Asek, yung mga nagtitinda rin ho niyan, kasi sa paligid data ng LTO rin, may mga nag-o-offer ng ganyan. Gawa ng habang hinihintay yung plaka nila, improvise, pinapayagan nyo, di ba? So dapat yung mga tindahan na yung tigil na rin sila sa paggawa.
tigil na rin po yan. Actually, ang sinasabi ko nga po, pwede silang magpagawa ng dati kasi ang ginagawa po niyan, yung mga Panaflex tapos naka-sticker, okay lang po yun. Ang sa akin lang, Sir Weng, ayaw ko po yung ayaw po namin yung naka-stamp, ginagamit yung stamp kasi ano po yan gagamitin po nila sa illegal po yan. Kita nyo naman po nangyari dito kay Derek Ramsey tsaka kay AJ Vilago, bumili sila nung replica plate o yung fake plates. Di ba? Talagang kung ordinaryong tao po, hindi niya mapapansin. Akala niya original Exactly. So kung ang LTO, alam po ninyo kung anong difference ng fake improvised plate at saka ng legit na LTO plate. Yung po bang mga operatives, halimbawa ng LGU, Highway Patrol Group, MMDA Traffic Enforcer, alam ba nila ang difference niyan para kung sakali makatulong sila sa inyo sa panghuhuli? Opo, sa Highway Patrol po ma'am, kabisado po nila yan. Yung mga ibang mga enforcers lang, talagang kailangan yung orientation. Pero nakikita naman, halata naman ma'am kasi yung glossy niya, tapos yung ibang-iba siya. Tapos yung iba naman, walang QR code, yung iba naglalagay ng QR code na fake pero talagang para makadeceive, para makaloko. So yun po talaga yung hulihin namin. Kasi yung problema sa plaka ngayon, talagang simple lang siya, pero madaling gayahin. Totoo. Diba? Pero may security feature yata yun, di ba? Yung QR code na sinasabi nyo, meron exactly, yun. Opo, yung QR code po, pagka in-scan po ninyo sa inyong cellphone, makikita po ninyo yung detalye na legit yung inyong plaka. Pero yung mga peke po, pag QR nyo yun, wala pong lalabas yun. Kumbaga pang lang po panloko lang sa kalye na akala nila original. Ano po ang parusa sa mga gumagamit ng fake improvised plate? Okay, unang-una po, kapag kayo po ay gumamit ng fake improvised plate at wala po kayong authorization to use dahil wala ang plaka ninyo, ang mangyayari po dyan, mai-impound po kayo. Pag naman po, ang penalties naman babayaran, maliit lang, 5,000 pesos lang po yun. Pero pagka naman po, meron naman kayong authorization at gumamit po kayo yung pinagbabawal na replica o yung fake plates, kukumpiskahin lang po namin yung plaka. Walang multa? Yung fake plates. Opo. Walang multa yun, ASEC? Wala pong multa yun kasi may authorization naman po silang dala. Okay, pero peke ang plaka. Po, ang target ko po doon sa totoo lang, yun yung mga plaka na yun. Saka po ma'am, klaruhin ko lang kasi ang ginagawa po nilang modus naman ngayon, nung nagbaba ako ng utos na kailangan ang plaka may nakasulat sa ilalim ng LTO improvised plate or LTO lost plate. Ang gagawin nila, yung mga naka-emboss, lalagyan nila ng sticker sa ilalim para lang mabenta nila. Hindi ko po papayagan yun. Kasi ang target ko po doon, ginagaya nila Kumbaga nilagyan lang nila ng sticker para lang mabenta nila. Maigi po na itigil na nila yung hanap buhay nilang yan dahil talaga pong uubusin ko po yan. Hindi po tama po kasi yun. Magkano bentahan sa ganon yung mga peke? Baka namamahalan sila sa original. Ang dami sa Facebook, pinadala na ko ni ASEC ng yung mga account wing na nagbebenta. Naglipa na sa online. Opo, mahal ma'am. Minsan, sir, 2,000, 2,500. Ang pinakamura, 1,400. Mas mahal pa sa plaka ng gobyerno. Pero alam po ninyo, isang nagiging dahilan po ng yung NCAP natin na napansin po namin pare-pareho sa MMDA na bakit yung mga ibang sasakyan, kasi kami po makikita namin sa system, for example, yung klase ng sasakyan, nakita namin yung plaka, alam na po namin yung detalye ng sasakyan. Tapos minsan lumalabas yung SUV, lumalabas wala. So ang ginagawa niya, bumibili siya online ng plaka para lang makaiwas po dun sa NCAP, makaiwas sa huli, yun na nilalagay nila. Minsan naman po may mga utang sa bangko na hindi na nila mapapilan yung sasakyan nila, gusto nilang mailpas, magamit. Yan na naman, gagawa sila ng gano'n. Pero mga pinakahuli nga, alam nyo naman, yung mga masasamang loob, palit-palit sila ng mga plakang ganyan. Ako, last point ko na lang, ASEC, paano po ba kasi mag-apply ng improvised plate? Kasi baka mahirap or complicated, matagal, kaya nagre-resort yung iba sa mga online na improvised plate. Okay, ganito po. Pag kayo po ay nawala ng plaka,
ang gawin po ninyo, maggawa po kayo ng affidavit of loss. Pumunta po kayo sa LTO, mag-apply po kayo ng replacement ng duplicate plate. Bibigyan po kayo kaagad ng authorization to use improvised plate. Pwede kayong pumunta sa mga mall, magpagawa kayo ng improvised. Basta nakalagay doon na lost plate or LTO improvised plate, pwede po yun. Wag lang po kayong magpapagawa doon sa mga ginagaya o yung naka-emboss, yung mga number na naka-emboss, talagang kukumpiskahin ko po yun. Peke yun. Tapos, peke yun. Kung ako sinasuggest ko po, kung kayo naman po ay nasa Metro Manila, sa central office sa East Avenue kayo mag-file ng lost plate para po mabilis po yung proseso kasi nandun po yung pinakagawaan namin ng plaka para maproseso ka agad mabigyan kayo. Baka mas maganda yung ang solusyon no dyan, Asek, ay talagang mabilis na paggawa ng replacement plate para hindi na sila gagawa pa ng improvise. Kasi kung mas mura, yung time limitation na lang ang pag-uusapan natin for issuance ng improvised plate, Asek. Opo. Usually naman po, mabilis naman po. Ang nangyayari lang po kasi, for example, nasa probinsya, yung transition from LTO office sa probinsya papunta sa central office. Yes. Pero nagbigay po akong babala dun sa mga empleyado rin po namin. No? Kasi alam nyo naman, mga nasa gobyerno, ma'am, minsan tatamad-tamad kakausapin nyo na lang, isnabim pa kayo. Totoo yan. Ang sinasabi ko po sa kanila, tulungan yung mga tao, bigyan ng mabilis na improvised plate, ng authorization, i-process yung duplicate plate nila ng maayos, mabilis. Alright. So dapat siguro may slip yan yung pagbinigay tapos meron na schedule na o 3 days. Kailan. Okay Correct. na to, Balikan mo na yung plaka mo. Oo, dapat meron gano'n para may ultimatum ba? Naman po yan, sir, na-verify nila kung nandoon na yung plaka kung saan sila nag-request. Okay. Yun naman pong balikan ko lang yung una na pag-usapan natin, yung nakapag-rehistro po ng 2015 na replacement ng mga plaka doon, meron na po yan. Punta lang po kayo sa LTO, magpatulong po kayo sa any LTO office. Basta po kayo po ay nakapag-rehistro ng 2015 kasi nagbayad po kayo ng 450 pesos. Correct. So yung mga result plate sa September 1, huli na yun. Hulihin na sila. September 1. Opo. September 1 po, hulihin ko po lahat yan. Kapag wala pong authorization, impound po yung sasakyan ninyo. Okay. Kapag ka naman po may authorization kayo, ang gamit nyo, yung mga nabibili online na naka-emboss, kahit po ano po yung gumawa nun, kukumpiskahin ko po yung plaka na yun. Alright. Yun. Asek, malinaw po. Maraming salamat po. Salamat sa maagang... Sa susunod po ulit. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Thank you. Si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ang hepe, ang Chief ng Land Transportation Office, LTO. Salamat, Asek, sa maagang gising. Yan. Yes.